Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuhu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ipagpapatuloy natin ang ating pinag-aaralan about the balaga. And the title of this session is Art of Balaga. Now, dadako tayo about the Kalamul Kabariya. Al-Kalamul Kabariya, it's broke down into three types according to their amount of emphasis, meaning placed with their sentence. Ang Kalamul Kabariya, ito ay nahahati, it broke down sa tatlong uri ayon sa dami ng diin ng pangungusap. Page 27. This is the three types of Kalamul Kabariya according to the amount of emphasis placed with the sentence. Number one is Al-Kabarul Ibtidai. Al-Kabarul Ibtidai, we explain it later, inshallah. The number two is Al-Kabarut Talibi. Al-Kabarut Talabi. Al-Kabarut Talabi. And the number three is Al-Kabarul Inkari. Al-Kabarul Inkari. Go to the next page. Page 28. Here, it was said, Kalamul Kabariya, types of Kalamul Kabariya. Kalamul Kabariya is broken down into three different types according to the amount of emphasis placed with the sentence. Meaning ito ay nahahati sa tatlong uri ayon sa dami ng diin na nakalagay ito sa isang pangungusap. You see here the Kabarul Ibtidai. If the sentence, kapag ang isang pangungusap has no emphasis, walang pagdidiin ang pangungusap, nag-aaral na kayo ng grammar, Arabic, meaning yung mga panggamit, pagdidiin, no emphasis, no particle of emphasis, no words of emphasis. This sentence will known as Kabarul Ibtidai. Okay? Meaning kapag ang isang salaysay, ang isang pangungusap ay wala itong emphasis. They call this or they know this as Al-Kabarul Ibtidai. Like for example here, Al-Muallimu Qadimun. Meaning the teacher is coming. Ang guro ay paparating. Meron bang diin na ginamit dito? Wala. Kung walang gamit, this is a mubtada kabar. This is a sentence. Jumla ismiya. No emphasis. They know this as Al-Kabarul Ibtidai. Okay, you know now, Al-Kabarul Ibtidai if the sentence has no emphasis. Another example, Al-Ikhtibaru Gadan. Meaning, the examination is tomorrow. Ang pagsusulit, pagsusuri, pagsasanay ay bukas. May pagdidiin ba? Wala. They call this Al-Kabarul Ibtidai. Okay? The number two is, they call this Al-Kabarut Talabi. If the sentence, kapag ang isang pangungusap ay mayroon siyang isang ginamit na pangdidiin, one emphasizer, tinatawag ito
meaning this sentence will be known, kilala ito, ang pangungusap na ito na tinatawag na al-kabarut talabi. Kailan ang kabarut talabi? Kapag ang pangungusap ay may ginamit na pagdidiin, pero isang diin lang. We know mayroong sa isang sentence, 2 diin or more. 2 diin or more. Sometimes 3 ang diin. Sometimes 2 diin. No? At alam natin, ang 2 diin ang pinaka-popular na nagbibigay diin. Okay? Like the heavy duty noon. And also may kasama yan. But sometimes gagamit pa sila ng kasam, kaya nagiging 3. Okay? So meaning, kung isa lang, kung isa lang ang nagbigay diin, ginamit na pagdidiin sa sentence, they call this al-kabarut talabi. Example, kanina al-muallimu kadimun. No emphasis. Al-kabarul ibtidai. Now, he put in na. Kumamit ba siyang words or particles na emphasis? Yes, the inna. Okay? So, because of there, sa inna, al-muallimu became al-muallima, ismo inna, and the kabaral is same kadimun. Now, innal muallima kadimun. Truly, the teacher is coming. Truly, nagbigay siya ng isang pagdidiin na gamit. Katotohanan, walang alinlangan, tiyak na tiyak, walang kaduda-duda. That is a emphasis na ang guro ay paparating. Ilan ang ginamit na pagdidiin? 2. Isa. They call this al-kabarut talabi. Okay? Or another example, wallahi. Ano itong wallahi? Nagbibigay ito ng panunumpa. Wawul kasam. Waw of swearing. Swearing to Allah. Wallahi, ang gumagamit nito, Muslim hindi pwedeng gamitin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin niya sa kanyang sarili, wallahi, no. Uqsimu. I swear, gaganon si Allah subhanahu wa ta'ala, uqsimu. From aksama yuqsimu, uqsimu. Ba't wallahi tayong gumagamit nito? Mga propeta, mga sugo, or either mga jinn na Muslim, wallahi, wallahi, I swear to Allah. This is a emphasis. Kapag ang isang Muslim ay gumamit ng panunumpa, this is a pagbibigay ng diin. Okay, nasaan ang pagbibigay dito ng diin dito? Wallahi. After waw, the harf jar, this is a waw, wawul, that not wawul hal. This is a harf jar. After this waw, allahi. It became lahi because waw here is like a harf jar. Swearing. By Allah, I swear to Allah, by Allah. Okay? Al-ikhtibaru gadan. Al-ikhtibaru gadan. Wallahi, I swear to Allah, the examination is tomorrow. Sumumpa siya, wallahi . Kaya kapag ang isang Muslim ay nagwallahi, yan ay hindi na pinagdududaan ng kanyang sasabihin. Okay? Ilan ang emphasis? Anong tawag sa isang emphasis? Pagdidiin, isang pagdidiin. Al-kabarut talabi. Al-kabarul inkari, if the sentence has 2 plus, meaning or more, emphasis. Kung ang isang pangungusap ay gumamit ng 2 panunumpa, emphasis, pagdidiin o higit pa, then this sentence will be known as al-kabarul inkari. Yung kanyang pagdidiin, pinakamababa ang 2. Kapag isa, talabi. Kapag wala, ibtidai. Al-kabarul ibtidai. Example. Inna. What is inna? What is inna? This is a tawkid because this is a harfu tawkid. Pagdidiin. And what is lahir? Nilagay sa kabar? Lamul musahlak. Lam obfuscating. Nagbibigay din ba ng dinto? Yes. Kapag may inna, sometimes nandoon si lamul musahlak, na at ang trabaho ng lamul musaklak is magbigay din ng pagdidiin. Ilan ang nagdidiin sa sentence? 2. So dahil 2 ang nagdidiin sa sentence, they know this will be known as al-kabarul inkari. Al-kabarul inkari. Innal muallima laqadimun. Katotohanan, ang guro, tiyak na ito ay paparating na.
Walang alinlangan. Also, wallahi innama. Wallahi and innama, they are also same emphasis. Innama is also ginagamit itong emphasis. We know that innama is only, but sometimes the translate of this, verily, surely, only. Verily, surely, only. So here, wallahi innama liktibaru gadan. Anong ibig sabihin nito? For verily, surely. Wallahi, I swear to Allah, for verily. The examination is tomorrow. Ilan ang emphasis? Dalawa. So they call this al-kabarul inkari. Okay, now, dahil ang pinag-uusapan ay pagdidiin ng mga instrumento, kailangan nating malaman ang lahat ng ginagamit sa pagdidiin sa isang pangungusap. Kaya naririto ang kanyang kasunod na ito ay kilala natin o tawagin natin adawatu tawkid. Adawatu tawkid, mga instrument of emphasizing. Okay? Tools, instrument of emphasizing, they call this adawatu tawkidi. Okay? Adawatu tawkidi or adawatu tawkid, tools, instrumento, kagamitan for emphasis. Emphasizer. Okay, number 1. Amma syartiya. Okay, what's number 1? Amma syartiya. Later na natin to, isa-isay natin to. Yan ang ginagamit. Amma. Pinagamit din palang pandiin. Ang amma, no? They call this amma syartiya. Number 2, innama. Yun, kanina may innama. Ginagamit din itong pagdiin ang innama. Mamaya na yan. Isa-isay muna natin. Isa-isay natin paliliwanag ito kung paano sila gagamitin. Number 2, anna. Alam natin kapag ang verb ay maliban sa from kala yakulu, ginagamit ang anna at inna. But also anna, ito ay ginagamit na pagdidiin. Number 4, in. If, in. Okay? Number 5, damirul pasli. Alam nyo na yung damirul pasli. Dito nyo malalaman na ang damirul pasli pala, nasa pagitan ito ng mubtada kabar. Ito pala ay nagbibigay ng diin kapag nandoon ng mga damir or pronoun. Number 6, at-tikrar. Okay? At-tikrar. Number 7, al-hurupu sa'ida. Sa'ida is extra. These are extra particles. Okay? Number 8, ahrupu tambih. Ahrupu tambih. Malalaman natin yan. Okay? Meaning this is a letter of warning. Or alerting. Letter of alerting or warning. Okay? Ahrupu tambih. Number 9, kad. We know if we use kad for past tense is it give emphasis that already happened. Nangyari na. Diniinan niyang nangyari na. Tiyak yun. Also, al-qasam. Ayun yun, yung panunumpa, swearing, al-qasam. Maraming uri ang al-qasam, not only wallahi. Marami tayong malalaman dyan. Okay? Arputaraji. Alam nyo na yung arputaraji. La'allah. Arputaraji is ala-Allah. Ano yung isa? Hindi pwede yun. At-taraji. And same asa. La'alla and asa, maybe, perhaps. Okay, that's a arputaraji. Asa or la'alla. Okay, what is next? Number 12. Number 12? Okay, what's this? Takdimul fa'ilil ma'nawi. Yes. Takdimul fa'ilil ma'nawi. This a they call this as far as I know advancing para siyang agent. Inshallah malalaman natin to. Okay? Number 13, ismiyatul jumla. Jumlatul ismiyah naging ismiyatul jumla. Nunun tawkid, alam niyo naman siguro ito. The heavy duty nun. Ginagamit ito sa mudari yun, tapos dadagdagan niyang 2 nun. Okay, lamul ibtidai,
Meaning this is a lamul itiday for tawkid. Then also lamul musahlak. Kapag nandiyan na sina, lamul musahlak. Kapag wala sina, lamul itiday, the beginning, lam. And also the inna. Ilan sila? 16. 16 na ginagamit na pagdidiin. Remember, I repeat, kapag walang diin, anong tawag? Al-kabarul ibtidai. Kapag isang diin, al-kabarul talabi. At kapag dalawa or more, al-kabarul inkari. Okay? Now, we will begin to, saan tayo pwede mag-umpisa? Ano ba yung nauna doon? Amma? Amma. Unahin natin, sige, ang amma. So makikita nyo dyan ang sample amma syartiya. The meaning of amma syartiya means condition. Meaning for the condition of this amma. Syartiya is condition. Syurut. Syartun. Okay, syartiya is condition. So amma, syartiya meaning amma for the condition. What's the meaning of amma? Aspor. Aspor. Okay? Here nakalagay dito, fa'ammal yatima fala takahar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Amma, oh? Meron bang amma? Mayroon palang nagdidiin dito. Ha? Anong nagdidiin dito sa salitang ito? Anong aya ito? Anong sura to? Fa'ammal yatima fala takahar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Anong sura yan? This chapter 93. What surah is 93? Suratul Dua. Okay, Suratul Dua. Ha? Sino nakakalam yan? Suratul Dua. Dua ba yun? Ha? Suratul Dua. Wadduha wallayli idha saja. Mawada'aka rabbuka wa ma qala. Walalakiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidika yatiman fa'awa. Wa wajadaka dalan fahada. Wa wajadaka ailan fa'agna. Fa'ammal yatima fala takahar. Wa amma sa'ila fala tanhar. Wa amma bini'mati rabbika fahaddits. How many amma? Alos tatlong magkukasunod na amma. Okay? So this chapter 93 verse 9 to 10 lang ang ginamit natin. Wa ammal yatima fala takahar wa amma sa'ila fala tanhar. This amma, they call this amma syartiya. Meaning this is amma for condition. Anong kondisyon? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Prophet sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga yatim. What is yatim? Orphan. Kapag sinabing orphan, no mother, no father. Okay? Huwag mong apihin. Because orphan din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, naging orphan siya. No father, no mother. Alam natin, maagang namatay. So tinuturuan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala, orphan ka dati Muhammad. Meaning, inalagaan kita. Allah subhanahu wa ta'ala, yan, ginabayan kita, inalagaan kita, binigay ko lahat ng gusto mo. So ngayon, inuutos kayo, sa'yo, huwag mong apihin ang mga alipin, ang mga ulila. Anong kondisyon? Huwag mong apihin. Fa'ammal yatima, fala takahar. Anong kondisyon? Huwag mong aapihin. Huwag mong pagmumumalupitan. Pag nangangailangan sila, tulungan mo sila. Bigyan mo sila. Huwag mo yan silang masaktan. Mahalin mo sila. Yun ang ibig sabihin ng amma for the condition na ang mga ulila ay... So this is a condition na ang mga ulila ay hindi mo pwedeng baliwalahin, apihin. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma sa'ila fala tanhar. Sa'ila is the what they call is this? The beggar, yung mga humihingi, petitioner. Okay? At huwag mong itaboy. Don't repel. Don't repel the beggar. Okay? The petitioner. Huwag mong itataboy. Wa amma sa'ila.
as for the petitioner, at para sa mga humihingi. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kapag humihingi, anong sagot ng Allah subhanahu wa ta'ala? As a condition, falatanhar. Falatanhar. Huwag mong itaboy. Don't repel, Muhammad. Kapag humihingi sila, huwag mong itaboy. But of course, may condition ng paghingi. Hindi katulad ng mga malalakas na lalaki na gagawing kabuhayan ng pagpapalimos, mga babae. Pero kung lalaki talagang nagipit, nangangailangan, na-hospital ang asawa niya, wala siyang trabaho ngayon, kailangan niya ng tulong, di ba natin tutulungan? Hindi naman nagpapalimos yun eh. Humihingi ng tulong yun eh. Pero dito ang tinutukol yung mga nagpapalimos, humihingi. Huwag mong itataboy, Muhammad. Kung mayroon kang ibibigay, tulungan mo, bigyan mo. May kahit tubig, kahit asin, kahit ano, bigyan mo. Anong kondisyon dito kapag ginagamit ang amma? Nakita nyo? May mga kondisyon kapag ginagamit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang amma. That's why they call this amma syartiya, amma for the condition. Alhamdulillah. That is a number one na ginagamit na pang-emphasis. Number one is amma syartiya. Ilan ang diin dito? Ilan ang diin sa sentence? Fa amma yatima fala takahar. Ilan? Isa. Anong tawag? Kabarul. Al-kabarul talabi. Al-kabarut talabi. Very good. Now, you know, in Arabic grammar, they did not teach it. Hindi nila tuturo to sa grammar. This is a balaga. Tuturo lang sa grammar. This is a words of emphasis. This say like this, then analyze this. Ganun ang tuturo doon. Dito wala namang analyze dito. Okay? Iba itong balaga. So, okay, pag ang sentence one, it choose one emphasizer, they call this al-kabarut talabi. Titignan nyo. Number two, anna. What's the meaning of anna? That. Yan. Okay, that. Yan. Or sabihin natin na. Pero mas maganda na. That. Na. Parang Tagalog, that. Hindi, parang minsan hindi yan eh. Na. Parang ganyan. I testify that. Ako'y sumasaksi na. Parang ganyan eh. Okay? Pwede namang iyan. Ako'y sumasaksi na iyan. Okay? I prophet at sugo like that. So, pagdidiin din, anna. Ginagamit din pagdidiin ang anna. We know how to use anna when there is a verb other than kala yakulu, either conjugation amrun, either conjugation madi, conjugation present tense, or mudaryun, either ma'lum, majhul. If there is a kala yakulu, you use inna. But if the verb is other than that, you may use anna. Okay? Asyhadu inna, that is wrong. Asyhadu anna. But kala inna allaha. Okay? Kala inna allaha, yakulu inna. But beside kala yakulu, like asyhadu, from shahida yashhadu, ashhadu, this is not from kala. You may not say asyhadu inna. No, asyhadu anna. Change inna into anna. But this is also emphasis. Anna. Kita nyo, ang sarap ng pinag-aaralan nyo na hindi nyo napag-aral sa grammar. Ang anna din pala ay nagbibigay ng pagdidin. That's why, when you say, asyhadu anna Muhammad, meaning you emphasize that, I testify that Muhammad. Anna Muhammadar Rasulullah, messenger of Allah. You emphasize that because of anna. Because this is substitute of inna. But because the verb is not kala from yakulu, you use anna that change the substitute of using inna. But if you use kala yakulu, you may not use anna. You may use inna. Okay? So here, I'm not direct quote my sample in Quran, but Quran emphasizes this importance of generosity and charity in Quran. Like for example, alimtu. What is the meaning of alimtu? I know. Alam ko. Hindi Quran to Okay, but sa Quran maraming katulad na diwa nito. Alimtu annal karima. Kita niyo, because of alimtu not kala yakulu, you cannot choose inna. Alimtu anna. That's anna is for emphasizing. Alimtu annal karima karibun minallah. What's the meaning? I know that the generous
Alam ko ang mga mapagbigay ay malapit kay Allah. Closer to Allah. Dinigyan ko bandiin? That's anna. Alimtu annal karima. Okay? Alimtu annal karima. Okay. I know, I think this is not, yes. So I know that the generous, karima, andal karima, mga generous, karibun minallah. Meaning, is closer to Allah. O, gusto nyo bang maging malapit kay Allah? Oh, give sadaqah. Give charity. Nakita nyo si Aisha, radiyallahu anha, charity, kabit mahirap ka. Kung gusto mo mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Aisha. Only as far as I know, this is either half of dates or one date. Let's say one of dates. One date. Okay, isang what is? Tamar. Only one. When she begin to eat this, mayroong humingi sa kanya. Wala siyang binigay niya sa tao yung kanyang kakainin na tamron. So sadaka walang pinipili. That's why when you want to be close to Allah subhanahu wa ta'ala, one of the way na gusto mo mapalapit kay Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa paraan ay maging mapagbigay tayo. Okay? Alhamdulillah. So here, anna ay ginamit nating pagdidiin. Okay? Alimtu annal karima, karibun minallah. So now if you say, Ashhadu anna, I testify that anna Muhammad Rasulullah. Diniinan ko ba? Sumusumpa ako, I swear, I testify, ako'y sumasaksi na, si Muhammad ay mensahero ng Allah. That's why when you read in Quran, that anna, Allah subhanahu wa ta'ala use anna, meaning this is used for emphasis. Also in amma syartiya. Amma, dalawa na, amma and anna. Okay? What's number 3? What is number 3? Dito muna tayo sa in. Nahin natin yung in. Anong ibig sabihin ng in? Because this ay pagdidiin. Actually, in is if. But here, indeed. For emphasizing. Okay, I repeat. Ano yung pangatlo? In. In, we know the translate of in, if. Kapag. But sometimes ginagamit itong in for emphasizing indeed. Truly. Okay? Indeed. Truly. Like for example, I give you example. Ya ayyuhal ladina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya. O kayong mananampalataya, huwag niyong gawing kaibigan ang kaaking kaaway at kaaway ninyo. You know, Allah subhanahu wa ta'ala, He forbid friends sa mga hindi mga mananampalataya, kaaway. But hindi niya pinagbabawal ang maging justice, makatarungan, mabait sa kanila. Why Allah subhanahu wa ta'ala forbid, ipinagbabawal niya makipagkaibigan sa mga hindi mananampalataya? Because friend, hindi maganda yan. Hindi pa rin maganda kaibigan, maganda lang pakinggan, pero kaibigan, hindi maganda yan ang resulta. Dahil may mga kaibigang nagtitrador. Kapag sinabi mong kaibigan, minsan magte-trader siya sa'yo. Kaibigan lang eh. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala nag-uutos siya sa Islam, hindi kaibigan. Treat them in justice, number 1. Makitungo ka sa iyong makatarungan. Okay? Pag sinabing makatarungan, hindi ka magte-trader, hindi ka magloloko, huwag mo siyang lolokohin, respect them, nagawin mong lahat, at maging mabait. Yun ang utos, maging mabait at maging makatarungan. Hindi kaibigan. Kaibigan, tetrader ka lang yan, ilolokoy ka lang yan eh. Kita nyo? Akala nila ang mga Muslim, hindi nakikipagkaibigan sa mga kufar. Yes, that is true. Because kaibigan is mababang masyadong salita. Ang utos ng subhanahu wa ta'ala, maging mabait at makatarungan sa kanila. Meaning, hindi mo siya lolokohin. Yan ang utos eh. Hindi mo mas maganda yon yung utos niya, na huwag nyo lolokohin sila, maging makatarungan, maging mabait kayo sa kanila. O, di ba? Alhamdulillah. So, here, kahit sinabi niyang kaaway ko, kaaway niyo ang mga hindi mananampalataya, totoo yun, kaaway natin sila, kakampi sila ng Satan. Pero hindi ibig sabihin, hindi na tayo magiging gagawa ng mabuti sa kanila, like, maging makatong mabuti, makatarungan, ganyan, okay? Ya ayyuhalladhina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya.
Okay? Tulquna ilayhim bil mawaddati wa ana a'lamu tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqqi yukhrijuna rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbukum in kuntum karajatum. Kita nyo yung kondisyon? In kuntum karajatum jihadan fi sabili wa batiga mardati. Meaning, kung talagang ikaw in kuntum karajatum, kung ikaw ay lumabas, karajatum, jihadan, lumabas ka, makipagbunyi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, in kuntum karajatum, jihadan, fi sabilillahi, wa batiga mardati, para makuha mo kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala, la tatakidu aduwi wa aduwahum awliya. Ginamit niyang pandiin yung wa in kuntum. Meaning, ito ang in ay nagbibigay ng diin. Meaning, in kuntum, truly indeed, if you goes out for the fisabilillah, la tatakidu aduwi wa aduwakum. Nagdiin ba ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kung tunay kang lumabas para makipag-jihad, hindi mo kinakaibigan ng mga hindi mananampalataya. And I explain to you bakit hindi gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala kaibigan. Hindi maganda ang resulta ng kaibigan. Mas maganda ang justice at maging mabait, makatarungan sa kanila. Okay? Yun ang utos. Magandang utos ng Islam kaysa kaibigan. Okay, pag tinanong kayo ngayon, oy brother, sabi, Muslim ka pala, sabi ng Quran nyo, bawal kang makipagkaibigan sa amin. Oo, totoo yun. Pero hindi kami pinagbabawal maging mabait sa inyo at maging makatarungan. Di ba? Anong gusto mo? Kaibigan na lulukohin ka? O maging mabait kami at makatarungan na kailanman hindi ka lulukohin? Di ba? Matatauhan siya, no? Yun talagang kaibigan. May mga traitor talagang kabay. Minsan kaibigan, alam nyo, minsan kaibigan, salapi mo, papatayin ka niya, kukunin niya yun. Di ba? May kayamanan ka, tetradorin kayo, papatayin ka, kukunin niya yun. Pero yung utos ng Allah, huwag niyo lulukohin, maging mabait, makatarungan. Makatarungan ang papatayin mo, kunin mo? Hindi. Kaya hindi mo gagawin yon. Ang ganda ng Islam, di ba? Alhamdulillah. Here the example is, wa in kadu layaftinunaka. Dito may katulito anilladhi auhayna ilayka. Meaning, katotohanan sila ay malapit na. Malapit ka ng matukso. Upang ikaw ay mapalayo sa ipinahayag sa iyo. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, malapit na siya matukso. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit ginabayan siya ng subhanahu wa ta'ala. So, diniinan niya, katotohanan. Sabi niya, malapit ka na matukso para maipalayo ka sa pahayag na ibinigay sa iyo. Mga pahayag sa aming ipinahayag sa iyo. Kay Prophet sallallahu alaihi wasallam, diniinan niya, malapit ka na Muhammad. Kung di lang kay Allah subhanahu wa ta'ala, matutukso ka. Pero ikaw ay ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. What's number 3? In chapter 17, verse 73 yon. Number 4. Akala mo ito simple lang, innama only. Only. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Katotohanan ang mga may takot lamang kay Allah lamang ay ang mga alim, ulama, knowledgeable. Pero kita nyo yung translate niya, katotohanan, tapos may lamang. So meaning, ang innama, ito ay nag-aastang only, but mayroon itong verily. Like for example, in hadith, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Meaning, ang gawa ay nakabase lamang. O innama, lamang sa intention. Okay? Innama a'malu binniyat. Okay? This will be judged according to your intention. But the translate of this, accurate translate, innamal a'malu binniyat, for verily, for surely, judge will be intention, deeds will be judged only will be judged according to your intention. That is the translate of innamal a'malu binniyat, for verily, for surely, the deeds only will be judged according to your intention. May diin ba? Hindi lang. Kapag sinabi mo kasing lamang, diin na yun eh. Kahit tanggalan mo yung for verily. Pag sinabi mong only, pag sinabing only one, no other translate. Di ba? Pag sinabi mong ang gawa ay nakabase lang sa intention o uhusgaan ayon sa intention, meron pa bang iba? Meron pa bang iba para ang iyong gawa ay iusgahan ng Allah maliban sa intention? Meron pa ba? Wala na, kaya nakadiin na yung innama only. Di ba? Kapag sinabi ang Quran, nabasa niyo yung Quran, innama, walang ibang translate. Only one. That's why that is a emphasis, only one. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'im manawa. Wa innama likulli imri'im
manawa. Allahu Akbar, Bukhari Muslim ito. At gagantimpalaan lamang kayo for verily ayon sa inyong mga intention. Sa inyong mga gawa, ang inyong gawa ay ahatulan ayon sa intention nyo. At gagantimpalaan kayo ayon sa mga ginawa ninyo, sinabi ninyo, etc. ayon sa inyong intention kung bakit mo ginawa yan. Meron pa bang ibang translate? Wala na. Ang sarap ngayon pakinggan. For verily katotohanan ang gawa ay nakabase lamang sa intention. At kayo gagantimpalaan lamang katiyakan dahil sa inyong gawa sa mga intention ninyo, alayunin ninyo. If you do a act of worship for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala will be rewarded you. But if you act of worship as ostentation, gumawa kayo ng pagsamba as ostentation, pakitang tao, riya, Allah subhanahu wa ta'ala will not be rewarded you because this is a sin. This is equivalent riya, shirkul asgar, minor shirk. Kita mo? Bumawa ka mabuti, ba't pakitang tao? Because of your intention. Gusto mong tumanggap ng paghanga, pagpuri sa mga tao. That's why you pray the masjid. Because gusto mong puring ka, hangaan ka. Nagbigay ka sadaka, gusto mong puring ka, hangaan ka. Tumatanggap ka, gusto mong tumanggap ng pagpuri other than Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi mo ginawa for the sake of Allah subhanahu wa ta'ala. Yes, you act of good deeds from the sunnah of our beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero ang intention mo, hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Para umani ka ng papuri, paghanga. So your reward, meron? Wala. Wala. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, lamang gagantimpala ang kalamang ayon sa inyong intention. Meaning, kung anong intention ng puso mo, kung kay Allah subhanahu wa ta'ala yun, alhamdulillah. Kung ito hindi para kay Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang mapapala. Okay? What is number 4? Innama. Okay, number 5. Ahrufu tambih. Ahrufu tambih. So, dyan nakalagay sa ilalim. Sinong gustong magbasa? Abdullah, basahin mo. Al-Qaida. Ahrufu tambiyah hiya hurufu ta'ti fi badayatil kalami Badayatil kalami. badayatil kalami liataratin tibah Li isyarati. Kalamil isyarati. isyarati Kalamil. kalamil Isarati. itaratin tibahil Intibaha. intibaha. Oh, sinasanay ko kayong magbasa ng ganyan. Walang haraka. Alhamdulillah, babasa nyo pero may-mistake kayo ng haraka because grammar analyze ang dyan kailangan nyo. Okay, al-kalamil isaratil intibaha intibahal mukhatibi mukatibi, yes. Mukatibi, yes. mukhatibi lima ba'daha ma'adaha Yes. ta'ti bihada Yes, ta'di bihada. ay Au ta'tasilu tatasilu. tattasilu biasma'il Oh yes, bi asma'i because of bi. biasma'il isyarati Yes. hadihi Yes. fayumkinu Yes, payumkinu ala takunu ala takunu fi sadarati fi sadarati, yes, fi sadarati wahiya illa amma ha ya la. Okay, la lang, hindi lan. Okay? So, ang ibig sabihin, ang mga titik na ito, these are calling particles. Calling particles. Remember, these are calling particles. Okay? Accusative letters. Calling particle o katagang pagbibigay na pansin, mga ginagamit sa pananawag. Okay? Na kung saan ay dumarating ito sa una lamang. Dumarating sila sa unahan ng pananalita upang agawin ang atensyon. Like po sa, yeah! Oh! Di ba? Upang agawin ang atensyon ng tinatawag o kausap o tinutukoy sa kung ano ang kasunod sa kanila. Okay? Alhamdulillah. At anumang bagay maliban pa rito. Anumang bagay, liban sa mga ito, na may kasamang patinig,
konektado sa panghalip, like for example, mga pamatlig, demonstrative pronoun, at maaari ito ay wala sa unahan. But except ang mga ito, ha, ya, la, ala, ala, and ama, okay? Ala and ama. Ama. Ala, ama, okay? Not ama, okay? Now, number 1, palaging sa hunaan, or maaring kasunod lang nito ng unahan. Okay? Di say tanbih. Like example in ha. Meron ba tayong sample dito? Okay, dito. Ayun, meron. Ha. O page 30. Mitslu isyara hada. Nakita nyo yung ha? Kita nyo yung hada pa lang yung ha na yun. Dati say tambi. Nagbibigay pala ng diin yun. Allahu Akbar, ngayon niya lang alam yan na ang ha in hada, hadihi, they call this tanbih. At ito ay nagbibigay ng diin. Nagbibigay ito ng diin. Ito. Ay, di ba dinidiin niya yun? Ito. O, di ba? Yan. Ayan. Okay, that is a, ha is the tanbih. Okay? Also, ayuha. So, the word be, if we see in the dictionary, Yes, the word. is warning, something. Yes, warning. Tambi. Yes, tambi. Okay? Okay. This is a letters of warning. Yes. Okay? Harfu tambi. Where warning or alerting. Alert. Okay, alerting. Ho! Like that. Alerting. Ha? Ha! Ya ayuha! Ha! Meaning, oh, you! That is a alerting. Okay? To warning. Okay, that's a letter of warning and alerting. Harfu tanvi. Okay? But plural is ahrupu. Okay? Ahrupu. If you say, ya ayu, alladina, ya ayuha! Ha is harfu tanvi. This is a emphasis. Ya ayuha! Ya ayuhal ladina amanu. Sinong tinutukoy mo? Dinidiinan mo? Those who believe. O you, those who believe. Okay? So ngayon nalaman nyo ang ha ng ayuha is harfu tanbi. This is a ginagamit sa pagdidiin. Pagdidiin. Also in hada, hadihi, yung ha, that is a for harfu tanbi. Nagbibigay ng alerting or warning. That's why this is a ginagamit sa pagdidiin. Okay? Pagdidiin. Meaning the ahruful tambi ay ginagamit na pagdidiin for emphasizing. Okay? Alhamdulillah. Ha-antum. Ha-antum. Meron bang ha-antum dyan? Ito. Okay. Okay? Like here, mitslu, ha-antum. Here is the ha is the, what is ha? Harfu tanbi. For emphasizing. Anong ibig sabihin na ha-antum? There are you. Diniinan ko ba? Anong ibig sabihin there are you? Ayan ka na. Diin ba? May duda pa ba? Ayan ka na. There are you. Ayan ka na. May diin ba? Diin na diin. Ayan ka na. That because of alerting or warning particles. That is a ha. Ginagamit ito sa ahrufut tambi. Number 1 na ginagamit pagdidiin na ahrufut tambi is ha. Nakuha niyo, brother? Okay. What's number 2? Ala. Ala. They call this harfu tambi. But this is a wastiftah. This is a harfu tambi, but this is a wastiftah. Wastiftah. Meaning this is a warning letter and opening letter. Meaning palagi siyang nasa opening. Nasa unahan siya. They call this istiftah because palagi siyang nasa unahan ng sentence. Nagbibigay ito ng tambi. Okay? Here, the example mitslu like. Example. Ala. Nakita niyo yung ala, naka-green? What is ala?
Harfu tambi, wastiftah. Nasa una ba? Nasa una ba? This ayah is chapter 10 verse 62. Put. Chapter 10 verse 62. Chapter 10 verse 10, chapter 10 verse 62. Ano nakalagay dito? Ala inna awliya'a. Okay, awliya'a. Inna Inna awliya Allahi mudaf ilayhi. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. What is the translate of ala? No doubt for verily. No doubt for verily. Dalawa po, i-translate niya. No doubt na, verily pa. No doubt ka, emphasis na yun eh. Anong translate ang ala? No doubt verily, for verily. The awliya of Allah, no fear shall come upon them, nor shall they grieve. Anong ibig sabihin? Walang alinlangan, walang kaduda-duda, katiyakan, katotohanan ang mga kapanalig, awliya ni Allah. Walang pangamba ang sasapit sa kanila, gayon din sila ay hindi malulumbay. Ha? Alam nyo ba yan? Sinabi niya na yan kay Adam alayhisalam. Kul nahbitu minha jami'a. Fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. Sinabi niya na kay Adam yan eh. Yung mga awliya ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung mga sumunod sa kanyang mga patakaran. They worship Allah. They accept all the messengers. They accept the book, especially Quran. Follow Allah subhanahu wa ta'ala and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala like the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sundin yan. Yung guide, kukunin mo. Kasi pangako niya kay Iblis siya, kaya magpapadala siya ng guide. Sino man tumanggap ng guide, wala kang dapat ikalumbay, wala kang dapat ikatakot. Anong sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Wala kang dapat pangambahan. Kaupon ang ginamit niya dito. Gina-explain ko na sa inyo yung kaupon in Balaga. Wala kang dapat ipangamba. Meaning, dahil sinunod mo siya, huwag kang mangamba din sa mundong ito, sa kabilang buhay especially. Wala kang takot doon. Sinunod mo siya, huwag ka lang mag-alala, hindi ka maiimpyerno. At wala kang dapat ikalumbay kapag ikaw ay tumanggap ng guide at iniwanan mo sa mga pamilya mo, huwag kang malulumbay. Naka-guide na sila dahil binigyan mo sila ng guide, umalis ka na. Huwag kang malumbay sa mga iniwanan mo. That's it. That's why, diniinan dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, ala, diin na. How many diin? Inna. Ilan? Dalawa na. Dalawa na. Anong tawag dito? Al-kabarul? Inkari. Dalawa na eh. Ala and inna. Ala. Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun. Walang alinlangan dati sa Allah. No doubt. Inna, for verily. Ang mga kapanalig ni Allah subhanahu wa ta'ala ay walang dapat ipangamba at wala kayong dapat ikalumbay. Diniinan ba? Okay, that is number 2, ala. Number 3 is ama. Ama. Okay, what is ama? Harfu tambi wastiftah, but may adding siyang kasam. Plus kasam. If you use as ama, ginagamit sa unahan like ala, but ala no kasam. But ama plus kasam. What is kasam? Swearing. Swearing. Gagamit ka ng wallahi or another swearing. Mga gamit ng ibang panunumpa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, and we know if Allah subhanahu wa ta'ala swear in himself, he said, uqsimu. But you cannot see sometime uqsimu in Quran. If you see the la, atas tukad lakada, there is a uqsimu. Remember that. Darating tayo dito. Meron dito. Ayun ba lang ang grammar. If you see lakad, lakadaka lakana linsana fika, but there's a lakad, there's a la, inkad, meaning there's a uqsimu. Allah subhanahu wa ta'ala swear uqsimu. What is uqsimu? From aksama yuqsimu, uqsimu, I swear. Allah subhanahu wa ta'ala swear himself, to himself. Okay? Bago tayo, hindi natin, tayo gagamit tayo ng wallahi. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, hindi niya gagamitin ng wallahi. Sa atin yun. Okay? So, ano ang ama? Harfu tambi. Also, wastiftah plus kasam. Okay? Plus kasam. Ayun, nasa taas, harfu tambi, wastiftah plus kasam. Example, ama. Ano example dyan? Then, after ama, swearing. Wallahi. Ama, wallahi, innaka. Then, lasadikun. Allahu Akbar. Lasadikun. Ilan ang diin?
Apat daw, tatlo lang. One from ama, for swearing, and apat nga. Apat nga, alhamdulillah. The one swearing, ama. Okay, what's the meaning of ama? Certainty, no doubt. Certainty, no doubt. That is the meaning of ama. Kanina, no doubt. Ama, certainty, no doubt. Okay, katiyakan, walang alinlangan. That is say ama. And then, wallahi, I swear to Allah. Another emphasis. Wallahi, I swear to Allah. And then, inna, another swearing. Another emphasis. Truly, indeed, no doubt, verily, for surely, innaka, truly you, lasadikun. Meaning, you are telling the truth. You are sadik. You are telling the truth. La Islamul mustaklak. Also a for emphasis. This sentence have a for emphasis. Allahu Akbar. For emphasis. This is say al-kabarul. What? Al-kabar. Inkari. Masyaallah. Alhamdulillah. This is say ama. Okay, meaning certainty, no doubt. Wallahi, I swear to Allah. Meaning, by Allah, I swear to Allah. Wallahi, innaka, truly you, lasadikun. Truly you, for verily, you telling the truth. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masya Allah. What is the last? Yeah. Ya. Okay? If this ya, remember, magiging pandiin lang ito. Okay? Number 1, Ya Rab. Ya Rab. Oh my Lord. Oh my Lord. Ya Rabbu, Ya Rabbi. Oh my Lord. Nagbibigay bandiin? O aking Panginoon. That is a emphasis. The ya is for the emphasis. Number 2. What's number 2? Habbada. Or laita. Ya laitani kuntu turaba. Oh, I wish. Ya laita. Oh, I wish. Binibigyan diyan din. Sana. Naging alikabok na lang ako. Ya laitani kuntu turaba. So, meaning kapag kasunod niya ang tatlong ito, itong ya na ito ay nagbibigay ng diin. Okay? Alhamdulillah. So, if you say, ya laytani, oh, I wish. Meaning, sana. Diin ba? Diin. Sana. Sana, ya laytani, kun tuturaba. Sana naging alikabok na lamang ako. Kailan sasabihin ng tao ito sa araw ng paghukom? Bakit niya sasabihin to? Ya laytani, kun tuturaba. Oh, sana, oh, I wish. Naging alikabok na lamang ako. Para hindi na parusahan sunugin. Bakit? This is Suratul Maun. Suratul Naba, ending of the ayah. Yes, lakas mo, brother. Nakita niya yung mga hayop. Talagang Kapampangan, no? Hayop, brother. Hindi, hayop muna. Kapampangan aas. Talagang ganyan hayop. Okay, hayop, mga animales. Pag nakita ng kupar, yung matatalo, no? Tama si brother, Yakub, animales. Makikita niya yung mga animales. Ba't may animales muna doon, Yakub? Sige. Hindi, bakit may animales doon? Araw ng paghukom, buhusdan ba sila doon? Hatulan mo sila ng alasmantala? Ba't nandun sila? Katarungan. Yan, Bigyang katarungan. Kasi may mga hayop dito na hindi binigyang katarungan. Halimbawa, pinagpapalumos siya. Di ba yung siya, may impyero dahil sa pusa, kinulong niya, hindi pinakain. Siyempre, nasan yung justice doon? Pagbabayaran ng tao sa kabilang buhay yun. O ngayon, yung mga sakat, hindi mo binayad, bubuhayin yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Di ba? Bakit niya bubuhayin? Para gumanti sa'yo. Hindi ka nagbabayad. Pag patatatrampol ka nila, pag apakan ka nila, susungayan ka nila, sakat, hindi nagbabayad. Sakat ng mga hayop, hindi mo binabayad kasi yun. Titirahin ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, bubuhayin niya lahat ng mga animalis mo, bubugbugin ka ron hanggang sa araw ng judgment. O, di ba? Yung pera mo, kayamanan, gagawing ahas. Nang Allah subhanahu wa ta'ala, habulin ka na walang tigil dahil hindi ka nagbabayad ng sakat sa mga ginto, pilak, at saka mga kayamanan mo. Nandoon yung mga hayop na yan na ginawaran dito ng hindi makatarungan para bigyan sila ng katarungan at mag-testify na sila ay, hindi ka nagbabayad sakat, kaya nandiyan yan, hindi ka nagbabayad sakat. Mga pera mo, ipapaso sa likod, sa noo mo, di ba? Dahil sa hindi ka nagbabayad ng sakat. So, nandoon yung mga animales para bigyan ng katarungan. At ipakita ang mga bagay na saksi sa iyo na ito'y ginawa mo kung bakit
nandyan ang mga hype na yan dahil ikaw ay gumawa ng hindi tama para sa kanila. Tulad ng sakat, di mo binayad ng sakat. Okay? And then makikita, sabi ni Jacob, na magiging alikabok. Tapos na yung judgment. Tapos na yung binigyang katarungan. Magiging alikabok sila ngayon. Then sasabihin ng taong kupar, yalay tani kun tuturab. Sana naging alikabok na lang ako. Dahil bakit? Susunugin siya. Yung mga animalis wala na. Hindi sila susunugin dahil wala na. Ano pananagutan ng animalis? Wala na, animalis lang yan. Okay? So that's why sasabihin niya, dahil paparusahan na siya, susunugin siya, sana, diniin lang niya ba? Yalay tani kun tuturaba. Sana'y naging alikabok na lamang ako. Nagdiin ba? Kapag sinasabi mo mong, Ya Rabbi, nagdidiin ka ba? Oh, Panginoon ko. Nagdidiin ka ba? Hindi. Nagdidiin ka. That's why when the Ya follows by Habbada, Laita, and Rab, ang Ya ay nagbibigay ng diin. O aking Panginoon. O sana. Yalay tani. Okay? That is a Ya. What is the last? Wala na. Okay, now I will give you number 5, dala. Okay, dala. Meron pa yan kaya lang kulang dito to. La. Okay? What is this la? La, like for some, in chapter 69 verse 38. Hindi. Chapter 75 verse 1. La uqsimu biyawmil qiyamah wala uqsimu bin nafsil lawwamah. What is la? Indeed, surely, for verily, I swear, uqsimu. Okay? So also this la, this is also for tambih, magbibigay ng warning na kung saan ay malaman mo na ang lana ito ay from tambih. This is also harpo tambih na nagbibigay warning, alerting. Like dito, la uqsimu. Katotohanan, ako'y sumusumpa. Ina-alert ka ba? Ina-warningan ka ba? Wawarningan ka na. Ako'y sumusumpa. Yawmal qiyamah. Meaning, sa araw ng paghukom. Meaning, mayroong araw ng paghuhukom. That is also for harpo tambi. La uqsimu biyawmil qiyamah, I swear by the day of resurrection. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, and I swear by the reproaching soul to the certainty of resurrection. Meaning, ako ay nanunumpa sa araw ng muling pagkabuhay at ako'y nanunumpa sa tao na magsisisi sa araw ng pagkabuhay. Okay? Mayroon siyang swearing, no? La uqsimu. Hindi ibig sabihin ng la dito is negation. No. No swearing. La uqsimu. No swearing. No. This is a for harpo tambi. Pagbibigay ng diin. Meaning, la uqsimu, I swear. Before I swear, la, indeed. Indeed, surely, I swear. Okay, that is a number 5. I-add ninyo ang number 5. Okay, meron pa. Like for example, in chapter 69, verse 38, Fala uqsimu. Napapansin nyo, nandun yung uqsimu, no? Fala uqsimu bima tubasirun. Diba? Oh, that is a also la for tambi. Mat nakikita nyo, kasunod niya, ang swearing, no? Uqsimu. Okay, that's in chapter 69, verse 38, so indeed I swear by the whatsoever you see. Okay, ako'y sumusumpa, meaning indeed, katotohanan, ako'y sumusumpa sa anumang inyong mga nakikita, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Meron pa ba? Ilang oras na yan, Dola? 1, 2. 1, 2. Okay. I think, sige. Ito pa, ha? Last. Al-hurupus sa'ida, sa'ida meaning extra. Extra. Huruf is plural of harpun, meaning this is a extra letter. Kapag sinabing harpus sa'ida, this is a extra letter. Yung kanyang translate tulad ng min, hindi from. Magbibigay ito ng diin for emphasis. Min, bi, and ka. Mid, bi, and ka. Okay? Yan ang mga extra letters. Min, bi, and ka. Unahin natin yung min. Nasa taas. Sa page. Nakabukas ba kayo? Anong page?
31. 31. Okay, from min, ha? Min. Tingnan nyo. Ya ayuhan nas, udkuru ni'matallahi alaikum. Hal min. Yan na, diin yan. Hal min kaliki gairullah. Yarsusukum minas sama. Yarsukukum minas sama. Anong ibig sabihin? O mankind, o sangkatuhuhan, udkuru ni'matallah, remember the favor of Allah upon you. Alalahanin nyo ang kagandaang loob ng Allah subhanahu wa ta'ala sa inyo. Is there any? Halmin. Is there any? That is say halmin. That is say min. Any. Is there any? Ano ang sinabi? Kaliki gairullah. Is there any creator other than Allah? Diniinan ba? Hindi. Mayroon ba bang ibang manilika maliban kay Allah? Other to Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Then other than Allah who provides you from the heaven and earth. Minas sama. Gairullahi yarsusukum minas sama. Nakalagay dito, minas sama lang yata, no? Minas sama at dunya, dapat merong ganun, no? Okay, pero wala, sama lang nakalagay. Okay? May from the heaven na lang sabihin natin. Okay? That's chapter 35, verse 3. Meron pala ito, wal ardi. Okay? Okay, minas sama wal ardi, la ilaha illa huwa, and then, what's this? Fa'anna tu fakun. Yes. Okay. Tu fakun. Yes, tu. They say, nabar, tu fakun. Okay, tu fakun. Okay. O sangkatauhan, alalahanin ninyo ang kagandaang loob ng Allah sa inyo, blessing, favor. Mayroon pa ba? Is there any creator other than Allah? Mayroon pa bang ibang tagapaglikha maliban kay Allah na nagtutustos sa inyo mula sa langit at kalupaan? Walang dapat sambahin, walang Diyos na dapat sambahin. Kabit natin ang Diyos. Bagamat hindi tama ito, wala tayong mapipiling iliwat dito. So, walang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Paano kayo nalinlang? Paano kayo lumayo sa patnubay? Paano kayo hindi sumusunod, sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala? Alhamdulillah. That is say, min. Paano kayo nalinlang, ha? Ano ang min dito? Min, saida. Hindi yung meaning ng from. Any. Ang translate niya, is there any min? That is a min saida. Okay? Alhamdulillah. Wa min dabbatin. Chapter 6, verse 38. Wa min dabbatin fil ardi. Wamamin. Meron ba kayo dyan? Wamamin. Ito, wamamin. Okay? Wamamin. Ito pala sa ilalim. Min, another min. Sa ilalim. Wamamin dabbatin. What is dabbatin? What is dabbatin? Gumagalaw. Gumagalaw. Okay? Yes, gumagalaw ng mga nilikha. Lumilipad ba gumagalaw? Gumagalaw, no? But dabbatin is lahat ng paggalaw ng lilikha. Okay? So, pwede lumilipad, gumagalaw din yan. Lumalakad, tumatakbo. Okay? Okay, that is dabbatin. Wama min dabbatin fil ardi wala ta'iri. Okay? Yatiru bijanahayhi. Okay? What is ta'ir? Bird. Ibon. Ibon. What's the plural? Tuyur. Tuyur. Very good. Okay. Wama min dabbatin fil ardi wala ta'iri yatiru bijanahayhi illa. What's the next? Illa amamun. Illa amamun amsalukum. 638. Amamun amsalukum. Here what is mean? And from? And what from? And what from? From the creator na gumagalaw, ganun ba? No.
Meaning here, wama min dabbatin, and there is no. Diin ba? Ha? And there is no creature. Walang mga linika na gumagalaw sa kalupaan. Okay? Wala tairi at walang mga ibon. What is yatiru? Flies. At walang ibon na lumilipad. Bijanahihi sa kanyang mga pakpak. 2 pakpak. Okay? Illa amamun amsalukun. Malibang sila ay komunidad. Umamun. Okay? Illa umamun amsalukum. Maliban na sila ay komunidad na katulad ninyo. Mayroon din silang community, no? Ang mga langgam, makita mo, sila-salubong, community din langgam, no? Mayroon din silang community katulad natin. Wala daw na gumagapang, sa lupa to, gumagapang, no? Pwedeng lumilipad, basta lahat ng gumagalaw, dabbatin. Walang mga linika, and there is no creature. Meaning, dabbatin na gumagalaw, either sa lupa, either sa ipapawid, langit man at kalupaan. Gumagapang na sa ilalim, meaning lumilipad man, na hindi sila komunidad. Mayroon din silang komunidad. Anong ginamit na pagdidiin? Min. Wama min. Min, what is min? This is from saida. What's meaning of saida? Extra. Hindi yung letter, from, no? Hindi siya half jar, basta-basta, no? Pero actually, ang kanyang kasunod ay ising major pa rin. Dahil ito'y half jar, ha? Tatandaan nyo. Okay? Alhamdulillah. Okay. Meron din nga katulad na aya yan, nakalimutan ko lang, but same in chapter 11, chapter 11, meron yan. Okay? Palagay ko, verse 6 yun. Katulad. Okay? Saan tayo? Communities like you, komunidad din sila. Okay, mayroon din silang community. Kahit mga unggoy, nanood ka ng apes, may community sila, di ba? Meron sila katulad nating tao. Okay, you see the mean here. Nakita nyo yung mean dito, this is extra mean. It's not from the meaning of from. Hindi ito galing sa kahulugang from. This is nagbibigay ng taukid. Nagbibigay ng diin ang mean. Okay? What about be? Akala mo, be, pwede minsan, sometimes sa paglugar at, sometimes with, di ba? What about be here? Okay, sample. Wama sahibukum, and your companion is not. What's be? At all, or definitely. That is a be. Definitely. And your companion is not definitely mad. Sahibukum. At ang inyong kasama ay sigurado at tiyak na hindi baliw. Sinong sinasabihan bang baliw dito? Sino? Ang Prophet sallallahu alaihi wasallam. Di ba sinasabi nila baliw siya? O ni-remind ng samantalang mga companions na tiniyak na ang inyong kasama ay hindi baliw. Don't worry. Nagsasabi silang baliw? Don't worry. Tiniyak ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma sahibukum and your companions. Ang inyong kasama. Meaning the Prophet sallallahu alaihi wasallam, be. What's that? That is be? Definitely. Sahibukum. Bima, what's this? Be majnun. Sahibukum ba binasa kanina? Tama, wama sahibukum. Be majnun. Hindi baliw. Definitely, hindi siya mad, hindi siya baliw. That is a be from saida. Extra. Hindi natin kukunin yung kanyang translate at or with, etc. like that. Only for extra. Definitely, naniniyak siya, naninigurado siya na hindi baliw ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Meron pa dyan Halimbawa yung chapter 82, verse 14, verse 16, up to 16, wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmaddin wa ma hum anha bi. What's bi? Bigaibin. What's bi?
Ha? Definitely. Okay? Anong translate ito? Wa innal pujara la fi jahim, at katotohanan, and truly and indeed the weak will be surely in hellfire. And then yaslaw na yawma din, yaslahan na parang iihaw sila, no? Pag sinabing ihaw, susunugin sila. Okay? Burn in on the day of resurrection. Wa ma hum anha, and never then from will. Definitely they absent, meaning at katiyakan hindi sila ipagpapaliban, meaning sa kaparusahan. Walang rest ang ang impyerno. Pag sinabing definitely paparusahan sila, hindi pagpapaliban, no rest, even 1 second. Continue lifetime ang parusa. Diniinan ba? Ha? Bigaibin. Definitely, hindi sila pagpapaliban. Meaning, hindi sila pagpapahingaan sa kaparusaan sa impyernong apoy. That is chapter 82, verse 14 up to 16. Alhamdulillah. And the last, the ka. We know ka is also harp jar, light. Okay? But look here. Laisa kamithlihi shay wa huwa samiul basir. Meron ba kayo dyan? Ay ito, there's not like to him. Laisa kamithlihi shay. There is not yes, like unto him. There's no comparable like unto him. Wala kayong magkukumpara like unto him. Okay? So here the ka is like This is harjar, isi majrur. Ang kasunod niya, isi majrur. So the translate of kaf is like. Remember kaf is harjar, and then laisa kamitli. Harjar isi majrur, wa huwa mudaf ilayhi. So here the translate of ka, this we know this say ka, but here laisa kamitlihi, there is not absolutely. Kita nyo? Hindi nyo lang sasabihin, there is not like unto him. There is not like unto him. No, there is not like absolutely like to him. Absolutely. Walang katiyak-tiyak na tiyak na wala siyang katulad ang Allah subhanahu wa ta'ala. Remember, Anta Samiul Basir, naririnig niya, nakikita niya lahat ng bagay. Sabi niya dito, diniinan niya, wala kayong maitutulad. Yung ikhlas, lam yakul lahu kupuwan akad. Wala kayong maikukumpara kay Allah. Okay, dito, sabi niya, there is not absolutely like. Absolutely ka. Before the like, absolutely like unto him. Yes, Allah subhanahu wa ta'ala may mata. Katulad ba natin? Sabi niya, absolutely, wala siyang katulad. Mayroon ba siyang mata? Meron. Katulad ba natin? Hindi. Mayroon siyang pandinig? Katulad ba natin? Okay, ngayon, ang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad ba ang figura natin? Meaning, dugtong-dugtong ba siya? Sige. Konekta ba ang Allah subhanahu wa ta'ala? Kapag konekta ang Allah subhanahu wa ta'ala, katulad niya yung mga angel. Di ba? Katulad niya yung mga angel, sabihin natin yung mga angel, spirito, hindi nakikita, hindi natin nakikita samantala, ngunit pareho lang, dugtong-dugtong. Katulad sila ng angel. May katulad ba siya? May katulad ba siya kung dugtong-dugtong? Meron. Dugtong-dugtong. Kung ganitong mata niya, o kaya sabihin natin ang kanyang parte ng katawan, may mata siya, may paningin, hindi natin katulad. Pero ganito. Meron din siyang mukha ganito. Meron siyang tenga, pandinig ganito. May siyang bibig ganito. Kamay, paa, meron ganito. Okay? So kung meron siyang ganito, dugtong-dugtong, katulad ba natin? Katulad natin. So madaling sabi, hindi dugtong-dugtong si Allah subhanahu wa ta'ala. Meaning kung may mata siya, hindi nakalagay sa kanyang, may mukha siya. Pero naka-attach ba sa mukha niya yung mata? There is a possibility, hindi Allah knows best, because kapag pumasok na ganito, ay katulad lang natin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, yes, hindi lang natin katulad ng mata niya, tumingin siya, walang hanggan, alam niya lahat, nakikita niya lahat. Pero yung kanyang figura, kamukha lang natin siya. That's why according to Ibn Uthaymin, rahimahullah, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay hiwa-hiwalay. Wala kang makikitang nabubuhay sa mundo na siya ay hiwa-hiwalay. Kita mo? Kung ang anghel hindi kumakain ng Allah subhanahu wa ta'ala, pero nakita niyo bang hiwa-hiwalay ang anghel para mabuhay siya? Hindi. Dugtong-dugtong siya dahil hindi siya pwede maghiwa-hiwalay, hindi rin siya mabubuhay. Walang nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na maihiwalay ang isang perasong katawan na mabubuhay siya. Tanggalin mong paa, mamamatay siya.
Kung wala gagamot, kung wala lulunas, natural na mamamatay, maubusan ng dugo. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, nakahiwalay ang mata, nakahiwalay ang pandinig, nakahiwalay ang panalita, nakahiwalay ang mga kamay, nakahiwalay ang lahat ng parte ng kanyang katawan, ngunit siya ay nabubuhay. That's why wala kayong maitutulad kay Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. That is na-topic ko na sa akida, no? So inshallah, we will stop here. Saan tayo susunod? Saan tayo susunod? At-tikrar. Okay, at-tikrar, no? Alhamdulillah. Nakailan tayo ngayon? 6, no? 6 na ginagamit ng pasis, pero yung iba, hindi lang may mga sangkap siya, no? May 6 siya, pero may mga sangkap sila, yung iba, no? Okay, so alhamdulillah, we will stop here. Wa akhiru da'wati alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.